Ito pong sulat na ito ay para sa lahat ng mga guro. Nung mga unang taon ko pa na pumapasok sa school, nakakaramdam po ako ng konting takot at medyo nahihiya po ako. Pero po, kapag nakilala na namin ang teacher namin, medyo maayos na po ang pakiramdam ko. Parang nasa bahay lang din po ang pakiramdam. Aral, laro, kain, minsan nagtatawanan, minsan serious, minsan napupuri, minsan napapagalitan. Si teacher po ang nanay ko sa school. Ang mga classmates ko po ang kapatid ko. Kalaro, minsan katampuhan, pero madalas tropang kakwentuhan. Siguro po, yung nararamdaman ko na takot nung una ay takot sa kung ano ang pwedeng mangyari. Baka mababa ang makuha ko sa test, o baka di ko magawa ang project ko, o kaya hindi ako makasagot sa tanong ng teacher. Pero po, nung sinabi ko po sa tatay ko, ang sabi niya sa akin, hindi daw po masyadong mahalaga ang iuuwi ko na perfect score sa test, o award, o medal, o certificate. Ang sabi po niya, mas mahalaga daw po yung hindi ko iuuwi. Medyo naguluhan nga po ako nung una Pero sabi niya, mas masarap daw po sa pakiramdam at talagang nakakasaya ang mga achievements na iuuwi ko sa amin sa bahay. Pero pinipilit niya po na mas mahalaga ang hindi ko iuuwi. So tinanong ko po siya kung paano nangyari na mas mahalaga yung hindi ko iuuwi kesa sa inuuwi ko na good news. Sabi po niya sa akin, mas masaya daw po sila ni nanay kapag umuuwi ako na walang dalang problema. Na wala po akong iuuwi na may nakaaway po ako, o meron po akong nasaktan, o uuwi na meron akong ginawang masama, o nandaya ako, o naging bastos ako, o kumuha ako ng gamit ng iba, o nanira po ako ng bagay, o uuwi po ako na may iniwang sakit ng ulo sa teacher ko. Sabi po nila, mas mahalaga ang merong God kaysa sa gold. Pero kung magkakaroon daw po ako ng gold, okay lang daw po na marami. Basta ang God, dapat isa lang. Mahirap lang po kasi kami. Di po nila kayang bumayad ng mahal para magpa-tutor po ako o pumasok sa private school. Pero po, sabi ni tatay, magaling daw po ang mga teachers. Kung makikinig lang daw po ako at mag-aaral ng mabuti, sapat na daw po yun. Kasi daw po, pinag-aaralan din ng mga teachers ang mga tinuturo nila. Kaya kung mag-focus daw po ako, marami daw po talaga akong matututunan. Mahirap po talaga ang trabaho ng teacher. Kasi po, kami, isa lang siya na tinitignan namin at pakikinggan, pero po, sa part ng teacher, ang dami po namin na kailangan niyang bigyan ng pansin. Salamat po sa lahat ng mga teachers. Salamat po sa mga hirap nyo sa pagpupuyat para gumawa ng mga bagong lessons namin. Na minsan po, sa part namin bilang student, maiikling assignment, hindi pa namin nagawa. Salamat po sa patience, sa pag-intindi po sa amin kapag di namin maintindihan ang mga bagay-bagay. Salamat po sa pagpapahalaga sa aming mga nararamdaman, na minsan po talaga di maiwasan na sumakit ang tiyan namin. Salamat po sa pagbibigay ng value sa mga projects namin. Kahit minsan po yung mga gawa namin di naman talaga ganun ka-valuable. Salamat po sa comfort na binigay nyo sa amin. Lalo na po kapag ina-announce nyo na di tuloy ang test. Salamat po sa pagpasok sa school kahit po declared na walang pasok. Salamat po sa pagpupumilit nyo pagandahin ang room namin, hindi lang po dahil may darating na bisita, kundi para din po sa comfortable na pag-aaral namin. Salamat po sa mga ngiti nyo, lalo na po kapag meron kaming nagagawang kasalanan. Salamat po sa mga jokes kasi po nare-relax po kami. At hindi masyadong nagpapanik dahil merong quiz na parating after ng lesson.
Salamat po sa mga itinuturo niyo sa amin na kahit minsan hindi na po tungkol sa lesson at tungkol na po sa palabas sa TV. Go pa rin kayo. Salamat po at minsan napapagalitan niyo kami. Minsan lang naman po. Dahil alam po namin na kaya niyo po kami pinapagalitan dahil gusto niyo po na maitama namin ang nagawa namin na mali. Dahil po, alam ko po na mahal niyo kami. Gusto ko po kayong pasalamatan at parangalan mula na din po siguro sa lahat ng mga mag-aaral. Salamat po sa inyong mga guro. Salamat po sa inyong superpower, ang power ng karunungan na hindi nyo sinasarili, kundi nagawa po ninyong ibahagi sa amin, hindi lang dahil ito ay inyong trabaho, kundi dahil ito ay bahagi ng dugong tumatakbo sa inyong ugat na hindi nagsisimula lang sa unang taon, kundi nananatili at hindi natatapos kahit pa na mag-retire na. Dahil po, mula din sa isang guro, natutunan ko na ang pag-aaral ng isang tao ay walang katapusan. Ganon din ang isang guro na mananatiling guro hanggang wakas. Happy Teacher's Day!